Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. It's nice to be back. Amen. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Sino po excited? Ako excited po na kayo ay makita after a month. Amen. Check ko lang muna yung aking... Praise the Lord. Hindi ko Praise the Lord. Bago po ako mag-umpisa, nais ko po i-acknowledge lahat po ng mga taong tumulong para maging matagumpay ang aking bakasyon. Amen. I would like to acknowledge this 4 people. Wala dito si Brother Ronel, but thank you kay Brother, salamat kay Brother Francis. Praise the Lord. Kay Sister Mai. Praise the Lord. Kay Sister Lucia. And kay Brother Ronel for being responsible in taking care by taking the responsibility. I know hindi madali. I know what you've been through para lang gawin ang isang bagay na inassign ko sa inyo. It was such a privilege to be a vessel of God para mag-declare. I was watching you. I watched. Amen. At na-bless po ako. Praise the Lord sa lahat po ng nangyari. We have a room for improvement, pero kahit ako may room for improvement. Kaya wala pong perfect. At kung sino lang yung mga critical, minsan sila pa yung walang natututunan kasi they've been critical. Pero sa bawat isa na nakinig at na-receive po yung word ni Lord, alam ko na may nangyari sa inyo. Amen. And so, I would like to acknowledge may special gifts ako dun sa mga 4 na yon, and I just wanna honor you for doing a job that I know is not easy. You're getting out of your comfort zone, you're getting out of the normal, but then I know that nag-grow po kayo. Amen. So I just wanna honor you. Pwede bang tawagan ko yung 4, pero wala si Brother Ronel, nasa UAE siya. Pwede ko pa bang tawagan kayo? This is a small way of honoring my preachers. Si Sister Jan sana para kay Ronel, pero nakatulog. Jeff, on behalf of Kuya, Jeff, ikaw daw. Parang susunod ka na din. Sister, Brother Francis, Sister Mai. Sister Lucia, Brother Francis. Hi. Sister Mai, thank you. Sister Lucia, Brother. Thank you po sa buhay ninyo. You just don't know how encouraged how you encouraged me with all these trainings. Amen. So actually nung nasa New Zealand po kami, nasa Auckland ako, in a big screen po pinapanood namin yung preaching ni Brother Ronel. Kasama ko yung tito ko, and very blessed po ako kasi yung tito ko even was telling me, ang galing naman niya. Parang ganun yung tito ko. So alam mo yun, I felt blessed na kumbaga, wala ako, pero nakakapanood ako. Yung last Friday naman, I was in Bacolod, big screen din po yung nandoon sa ini-smart. Hindi ko rin alam gawin yun eh. Pero yung telepono ko, inilipat nila. So, ayun, nakita, in a big screen, nakita ko yung gawain. So, I was just, alam mo yun, touched na the Lord has brought me in places, hindi po para mag-relax, kundi I was able to do my ministry while you do the ministry in the church. So, marami pong nangyari. Marami po akong good news, maraming breakthroughs na ginawa si Lord, and only God has been the witness of what happened in the nations, what happened in my personal trip. Mahaba po ang kwentuhan kung sasabihin ko po lahat, but I just want you to know na thank you for all your prayers. It was 10 times of flight. Hindi po ordinary po yung flights ko kasi 10 beses akong lumipad sa isang buwan.
Kung normal lang po, ordinary lang po, ang lipad po is twice lang kasi yung papunta at pabalik. Pero I flew 10 times po. Isama nyo pa ang stopover ko sa Singapore, 12 po ang aking flight. Pero niligtas ako ni Lord. If you don't go, kung hindi ako tutuloy po ng Perth nung time na yon dahil sa malaking baha, at nasa hospital ang papa ko, hindi po nangyari yung mga breakthroughs na nangyari dun sa mga susunod na trip ko. Kasi hanggang Pilipinas lang ako, canceled na lahat yung trips ko. But then I braved it and I went kahit na malakas po ang ulan at baha, pero naka-breakthrough naman tayo. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough. Ano ang breakthrough? Ano ang breakthrough? Ang breakthrough, yung may ginawa kang effort, kaya ka naka-breakthrough. Yung you put on your best, kaya ka naka-breakthrough. Si Carlos Yulo, kaya naka-breakthrough ng gold na 2 pa. Bakit? Naka-breakthrough siya, na-overcome niya yung mga struggles sa buhay niya. Na kahit maraming struggles sa harapan mo, you will break through. Amen! Hallelujah! Our word for today is pressing toward the goal. Amen. Pressing toward the goal. Amen. Praise God. Sino excited? Sino excited? Meron kang pinagdadaanan? May struggle ka sa buhay? Mahirap yung pinagdadaanan mo. You're battling over a sickness, a disease. Are you battling with financial issues? Are you battling with legalities? Are you battling with so many things in your life? Are you battling with vices na hindi mo ma-overcome? What are you battling right now? I'm telling you, you have to press on. You have to press on. Yung press means, may pressure, hindi ka lalamya-lamya, hindi ka gumigive up. Pressing on has a lot of force that you have to put on, that you have to do something about it. It's an action word. Amen. To press is an action word. Mahirap po. Amen. Let's bow our heads and let's pray so that we can catch the message right now. Heavenly Father, in the name of Jesus, we honor you today, O God. Napakabuti mo at napakadakila mo sa buhay namin. The fact that we're still standing here, O God, and the people here are, Lord, able to attend, Lord. They have pressed on. May pinagdaanan, pero, Lord, nagpatuloy, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Lord, patuloy kami na muling nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa iyo, Lord, nagpapalinis, Panginoon, because, Lord, who shall ascend the mountain, the holy mountain of God? Lord, those who have clean hands, pure heart, Lord, purify us, cleanse us, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa na naririto ay malinis mula sa anumang kasalanan, Lord, bahid ng doubts, fear and unbelief, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na bawat puso na naririto ay handang makinig ng iyong salita. At ang salita na ito ay titimo, Lord God, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Babaguhin kami sa lahat ng anumang bagay na meron kami na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. And Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Only your words shall come out from my mouth, and your words are, Lord God, purified 7 times, O Lord God. Hayaan mo na ang iyong salita ang pumuno sa aming isip at puso. Tanggalin na ng mga anxiety, tanggalin ang anumang mga negative thoughts. At patuloy kami, Panginoon, na magpress forward. We will press on, Lord God. No matter what is the circumstance, we will go forward. We will move forward, Panginoon. Because nothing and no one can separate us from the love of God. Lord, in the name of Jesus, let this church arise. Press on, Panginoon. Lord, towards the goal, Panginoon, that you have called us to do, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. The time is short and we will do, Lord God. We will run the race and we will make it to the finish line, O Lord. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, paggalang, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
I'm so excited. Yung mga topics po natin, maaring magkakaiba-iba kasi yung laman ng, kumbaga sabi ko, when I ask these people who will preach, what you have is what you can give. Hindi nyo pwedeng ibigay ang wala kayo. So yung mga preachings ng bawat isa, kung papansinin nyo, kung ano yung meron sila, yun ang share nila. And so, thank you sa buhay ni Brother Francis, ni Brother Ronel, na Sister Mai, Sister Lucia, and dudugtungan ko po, lalo na yung message about hell. Last time, it's about a warning call. It's not easy na i-preach yon, pero dapat. Kasi we have to warn people. There's so many people around that they are taking eternity lightly. They are taking Christianity lightly, na parang akala nila madali lang ang buhay Kristiyano. Pero ang totoo niyan, you really have to obey the words of God. And there are times maraming tatapyasin sa buhay natin if we want to do the will of God. May mga bagay na inaayos si Lord sa atin. If we want to go to heaven, we have to be cautious in how we live so that we are qualified. Amen. Praise the Lord. Are you with me? Amen. Hallelujah. Diretso na po tayo. Pressing toward the goal. Sino excited? Sino excited? Gusto ma-finish ang race? Sino gusto dumating na si Lord? Amen. Hallelujah. Excited ako pag sinisigaw namin, Maranatha, come Lord Jesus, come. Napaka-powerful nun because we want to see Jesus. Sino gusto makita ang Panginoon? Ang gwapo ng Panginoon. He's glorious. Amen. The way He has been described in the Bible is glorious. You can't stand His presence. Pagka humarap ka sa Panginoon, ano ang gagawin mo? Amen. Ano ang gagawin mo pag humarap ka kay Lord? Sabing ganon, will I dance? Ano bang gagawin ko pag nakita ko si Lord? Ano sa tingin niyo ang gagawin niyo pag nakita niyo si Lord? Tanungin niyo ang sarili niyo. Kapag nakita niyo face to face, Lord, what would be your reaction if you see Jesus face to face? Alam nyo, is the most rewarding thing, whatever. It is the most rewarding experience na nais kong maranasan if I will just stand face to face before Jesus. Because all my life, I've been serving the Lord. All my life, I have desired to see the glorious face of our Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo po ba, napakasarap na i-goal mo makita ang mukha ng Panginoon pagdating ng araw. So that's why we're here. That's why we gather as a church. We wanna see Jesus. Amen. Sino gusto maranasan ng Panginoon? Sino gusto makita ang Panginoon? Sino gusto makita ang Panginoon? Woo! Hallelujah! Praise the Lord. Basahin po natin Philippians 3:12, 13, 14. Dire-diretso po yung tatlong verses. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Nasduktungan ko ng Jesus yan, dapat dinilit ko yan, susunod na verse yan. Not that I have already attained, hindi dahil na-attain ko na, sabi ni Pablo, or am already perfected, or perfected na ako, hindi pa, sabi niya, ni Pablo, but I press on, sabi niya, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Amen. Kumbaga, nagpapatuloy ako upang malay hold ko kung ano yung na-lay hold na ni Jesus para sa akin. May hinanda na ang Panginoon sa atin. We just have to press on para makarating tayo on the other side. Amen. Amen. Paano mo masasabing malalim ang isang tubig? Paano ka maniniwalang malalim dun sa banda roon? Kung hindi mo tinry na anong tawag dito? Na lumangoy. Minsan nakakapeke ang tubig, akala mo, uy, ang babaw. Pero until you try, there you will know that the water is deep.
So alam mo yun, you have to press on para alam mo what is on the other side. Minsan nakakarinig lang tayo ng news about it, pero never tayong pumunta. Nagkukwentuhan nga kami kagabi nila brother Jeff sa about missions, nag-uusap kami. You will never know kung ano ang mission field hanggat hindi mo naranasan. At yung mga iba takot sa mission field dahil hindi pa nila naranasan. Pero nung naranasan, iba ang pakiramdam. Ano, Brother Jeff? Ibang breakthrough nung nakapunta sa nation. Praise the Lord. Amen. And I was listening sa testimony ni Sister Liza. And one word describe your Jordan experience. Sabi niya, amazing si Lord sa nation. Sabi kong ganun, that's the word that I wanna hear. And I'm just so excited. Hallelujah! Amen! You will never know how awesome that thing until you try. Amen. Kaya nga kailangan mag-press on ka dun sa pinapagawa ni Lord kasi hanggat hindi mo tinutuloy-tuloy ang pinapagawa ni Lord, hindi mo mararanasan ang breakthrough. Amen po ba? So press on. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Anong sinasabi ni Pablo? Hindi ko sinasabing ako ay, kumbaga, I have apprehended. Sabi niya ganun. But one thing I do, may isa akong ginagawa, sabi ni Pablo, forgetting, amen, those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Kinakalimutan ko na yung mga past, yung mga negative, yung mga nangyari in the past, iniiwan ko na behind, nagmo-move forward ako. Amen. Yung mga iba hindi maka-move forward because they keep on, kumbaga, hinahawakan pa nila yung mga bagay na pinapag-give up na ng Panginoon. Kaya hindi ka you're stuck. Nagkakaintindihan tayo? Sino na stuck? You're stuck. Hindi ka maka-move forward. Bakit? Yung paa mo nakatali pa doon, hindi ka maka-move. You keep on looking behind. Sabi ng Lord, kalimutan mo na ang nakaraan, move forward ka na. Sabi mo sa katabi mo, move forward. Move forward. Move forward. Amen. Move forward. Kalimutan mo na yung nakaraan, mag-forward ka na. Minsan alam nyo, in a race, everybody is running a race, pero you are distracted at some point. Tumatakbo ka, andun na, malapit ka na, bigla ka na-distract. May mga distraction. You know, maraming distraction. Sabi mo sa katabi mo, maraming distractions. You will always be distracted. Madidistract ka talaga. Kaya alam nyo, sa totoo lang natutuwa ako when we go to the nations, bawal ang internet. You know, you don't need to be distracted when you're doing the will of God. Because if you are doing the will of God, tapos ang daming internet, hindi ka effective dun sa ginagawa mo sa nation. Imbis di kaluluwa ang iyong iniisip mo yung problema ng pamilya mo, yung problema sa trabaho mo, problema, kabilaan, tignan mo, ang daming missed calls sa'yo na opisina, kung kailan nasa mission field ka, ang daming problema, and they're trying to distract you from what you need to do. Pero alam nyo, very clever yung aming mga leaders. No internet, no connections muna. Why? You have to focus on what God is telling you to do. And alam nyo, true enough, the Lord is faithful. Hindi niya kami iniwanan. Noong mga panahon, wala kaming balita sa aming mga mahal sa buhay, pero we have seen the breakthroughs and victories. Philippians 3:14, anong sabi ni Pablo? I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Anong ginagawa? I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Marami pong distractions kapag may pinapagawa si Lord. Listen to me carefully. Pag may pinapagawa si Lord, you will be distracted. Kabilaan. Minsan hindi po ang distraction nanggagaling sa ibang tao. Minsan asawa mo, pag mag-asawa kayo, minsan pamilya mo, minsan kapatid mo, anak mo. Why? Because those closest to you will stop you from doing the will of God.
Lalo na kapag hindi nila alam ang pinapagawa ni Lord sa'yo. Pero press on. Press on. Sabi mo, press on. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Kahit ano yung nakikita mong nasa harapan mo, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Alam nyo ba, hindi madali. Pero kapag ka nandyan ka pa rin nagpapatuloy, that means you are pressing on. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Nagpe-press on po siya. Nagpe-press on. Kasi nandito siya, nagpe-press on po siya. Praise the Lord. Sa mga first-timer, welcome po sa church natin. At sa mga matagal na at nagpapatuloy, kahit na maraming pinagdadaanan, you're pressing on. Praise the Lord. Amen. Sabi niya, hey naku pastora, kung titingin lang ako sa mga kapatiran, lagi akong ma-offend eh. Don't look sa mga kapatiran. Kasi lahat tayo may flaws. Lahat tayo may pagkakamali. Kahit ako, titignan nyo ako, marami rin akong mga flaws. Dahil binabago pa ako ni Lord. At ikaw din, binabago ka ni Lord. Tignan natin ang isa't isa and be encouraged. Sa tuwing may kapatiran na nandito sa church at nakikita nyo sa salamat sister nandito ka, salamat brother nandito ka, salamat sa kasigasigan, salamat sa mga transport ministers kasi hindi makakarating ibang kapatiran kung hindi po kayo nagtatransport. You are an encouragement. Press on. Amen. Kahit sabihin mo, tagaluto lang ako. Yung tagaluto na yun, napaka-importante nun kasi hindi tayo kakain pagka walang nagluto ng pagkain natin. Alam niyo yun, yung sobrang, kahit maliit lang sa tingin mo, nakaupo lang sila sa media, hindi nga sila nakikita sa camera, pero alam niyo, they are bringing us to the next level by taking this church to an online platform and may mga taong nabibless. Amen. As I speak, marami pong mga kapatiran. Tignan nyo, nasa Australia, nakakapanood ako. Nasa New Zealand, nakakapanood ako. Kahit saan ako pumunta, nakakapanood because we have an online platform and it reaches. Sabi sa akin ng isang pastora, naku, Pastora Inel, hindi mo ba alam? Bless na bless ako sa church nyo. Lagi akong nanunood. Pastora ng ibang lugar yon sa Pilipinas. Lagi daw po silang nanonood. Kaya praise the Lord. Ayusin natin ng konti yung ating mga, alam mo yun, hindi lang para i-please ang mga tao, but at least we're thankful because people all over the globe has the opportunity, has the access para malaman what is going on in this church in Bahrain. Amen. So magpatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Let's press on. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po madaling mag-press on, I'm telling you. Hindi po madali ang mag-press on. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the physical realm po, ang pressing on is, kausap ko yung kapatid ko, sabi kong ganon, kamusta ang laban? Kamusta yung pagsacycling po nila? Sabi ng kapatid ko, alam mo ate, may ibubuga pa si Daniel, kasi dalawa po sila. Yung kapatid ko si Kuya Joshua, sabi niya may ibubuga pa si Daniel. Kahit na nagka-cramps, alam mo yun, nagka-cramps na yung paa niya, pero kaya pa niyang itodo. Alam mo yun, yung parang gusto pa niyang sabihin na, itodo mo pa. Ako nararanasan ko, buong pa ako na nagka-cramps. Pero parang alam mo, kinakaladkad ko na yung sarili ko para ma-deliver ko ang sarili ko sa finish line. Sabi niya ganon, hindi madali na kapag yung hindi mo na kaya, halos hindi mo na maipedal ang paa mo sa ano ba yun, sa manube, basta yung sa pedal ng you will stop. Ang goal kasi nila, kahit na ano't anong mangyari, kumbaga ihahatid nila ang sarili nila sa finish line. That's pressing on. Ramdam ko pag sinasabi niya, ate, yung dumating ako sa point na hindi ko na kaya. Alam nyo, dapat magcha-champion na siya, pero nagkasabay sila, few meters away na. Pero sabi niya dun sa kasama niya, itodo mo na, dalhin mo na kasi hindi ko na kaya, cramps na ang paa ko, sabi niya. So pagdating sa finish line, yung tinapik niya na yon na nag-champion sa finish line, it was like nag-viral pa. Bakit? Ang sabi, pinaubaya daw niya, pero sabi niya, ang totoo niyan,
hindi ko na kaya, ate. Parang hindi ko na maipidal yung paa ko. Parang magko-collapse na ako. Pero few meters away na. But it was really a good, parang sportsmanship na parang ang dating pinubaya niya yung ang tawag dito yung podium. Kakayanin pa niya, pero it was so painful na kasi buong muscles niya nag-cramps na bago sa finish line. So sabi kong ganun, hindi po madali ang mag-press on, pero you have to decide to press on. Mga panahon na sabi mo, pasan mo na ang daigdig, hindi ko na kaya magpatuloy. Maraming tao kaya nagsusuicide sila because they thought they cannot press on. They thought ang hirap ng sitwasyon. But I'm telling you, kasama mo ang Diyos, amen. So you have to press on, amen. May nakakatanggap pa? Are you getting it? Nagkakaintindihan tayo sa pressing on? Press on, amen. Hallelujah. Diretso po tayo, Galatians 2:20. Sabing ganun dito, I have been crucified with Christ. I know it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Praise the Lord. I am crucified with Christ. Hindi na ako ang nabubuhay. Kaya minsan, nalalaman mo kung sino talaga yung nabubuhay sa isang tao eh. Pagka may problema dumating, anong ginagawa niya? Naglalasing ba siya? Or he bends his knees and cry bitterly before God and cry to God and surrender his life to Jesus. Ano ang sitwasyon mo? Kapag ka ikaw ba may sitwasyon, ano ang resort mo? Ikaw po nakakaalam, gaano ka. Were you being strengthened pag may sitwasyon ka o lalo kang nalulugmok sa kasalanan? Paano mo hinaharap ang problema? Are you crucified with Christ? Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa'yo. Amen? At ang buhay na sinasapamuhay mo, amen, it's not in the flesh. Na kapag ikaw, may tao nagsalita sa'yo na masakit, lumalaban ka din, salitaan. Hello? Ang sakit nilang manalita. Hello? Minsan ganun tayo kapag may masakit. Hindi po, di ba? We are crucified with Christ. Kahit na nagpantingan tenga mo, hindi ka sumasagot, hindi ka nakikipag-away, I am crucified with Christ. Hindi na ako. Ay nako, pastora, kung alam mo lang kung ako pa yung dati. Pag nakarinig ako ng masakit na salita, nako, sinusugod ko yung mga yan. Hello? Hindi ka na ganon, di ba? Kasi I bless you, sister, I bless you, brother. Hello, hindi mo na pinaparinggan sa Facebook yung tao na yon. Hello, you are crucified with Christ. Amen. Hallelujah. So, hindi ka na nabubuhay sa flesh. Amen. But nabubuhay ka sa faith. Amen. Na alam mo si Lord ang kikilo sa sitwasyon mo. Amen. Kasi binigay niya na ang buhay niya sa'yo. Lahat-lahat na binigay na ng Panginoon. Kumbaga sa sugal, binigay niya na ang lahat sa'yo. Binigay na ni Lord, todo-todo. Binigay niya, wala nang iniwan si Lord sa kanya. He left heaven and He gave Himself for us as a ransom para sa ating mga kasalanan. Kaya po, dapat tayo din dumating tayo sa point na we are crucified with Christ. Hindi na tayo ang nasusunod, hindi na tayo ang nabubuhay, but we live with the Spirit. Amen. We live kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Nagkakaintindihan tayo. Hindi yung konting bagay, ay, sorry Lord, hindi ko muna gagawin kasi may sitwasyon. Let not your situation stop you from doing ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Ang sitwasyon laging nandyan. Kapag ka may pinapagawa si Lord, biglang may harang. May papagawa si Lord, haharangan ka ulit. Pero alam nyo, press on. Sabi mo sa katabi mo, press on. May pinapagawa si Lord, ipagpatuloy mo. Huwag kang hihinto. Amen. Nagkakaintindihan tayo? Praise the Lord. Amen. May naiintindihan. Itatawid ka ni Lord on the other side if you press on. Amen. May problema, may sitwasyon,
Press on. Amen. Don't let situation press you in. Pag may sitwasyon sa harapan, bigla kang umaatras, bigla kang nagsishrink back. Yung faith mo pataas na, biglang may sitwasyon. Alam nyo, makinig kayo maigi. Ang sitwasyon na pinapadala ng kaaway, pag na-overcome mo itong sitwasyon, di umangat ka. Ang sitwasyon na papadala ng kaaway, greater and bigger para pabagsakin ka. Alam mo na si Lord. Si Lord, sinamahan ka niya sa maliit. Ito mas malaki, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Umangat ka ulit sa faith mo. Palaki ng palaki, patindi ng patindi, ang mga sitwasyon na mga pagdadaanan mo kasi nakaka-graduate ka sa maliit. Iga-graduate mo ulit yung malaki. Iga-graduate mo till the time, hindi ka na grade 1. College ka na. Gagraduate ka na. Are you with me? And some graduate with flying colors. Bakit? They pressed on. May mga times tulog na ibang classmates, pero siya nagpupuyat pa, nagsusunog ng kilay. Ibig sabihin, talagang inaaral niya, ayaw niyang pumayag na passer lang siya. Ang gusto niya, achiever siya. Are you with me? Pressing on, a little extra. And alam niyo, pagdating ng graduation, sino ang mga nare-reward? Yung mga nagpe-press on. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa nagkakaintindihan tayo. The message is being brought across. Amen. Yung mga nakangiti, naiintindihan. Yung mga nakasimangot, ano yun? Hindi ko naiintindihan. Naiintindihan po ba ng bawat isa ang mensahe? Amen. Praise God. Di bali na makalimutan nyo lahat, basta ang maalala nyo, press on. Amen. Press on. And Romans 5 verse 3. And not only that, we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Alam nyo ba na we glory in tribulation? Kaya ka lalong nagiging glorious kapag napagtagumpayan mo isang problema. Amen po ba? Pag napagtagumpayan mo, wow! Ibang level na to. Pero alam mo, tignan mo, hindi na pagtatagumpayan ng problema kasi umaatras, lulugo-lugo, tas ang dami-daming negative na sinasabi. Parang hindi naman totoo yung sinasabi ni Pastora, hindi ako naniniwala, ganito kasi ang sitwasyon. Pero kapag ka naniwala ka sa pinapagawa ni Lord, you persevere, there is glory in tribulation. Why? Perseverance po ay nagpo-produce siya ang tribulation nagpo-produce ng perseverance. Kasi habang may pinagdaraanan kang problema, nagpe-persevere ka. Amen po ba? Another P. Kumbaga after the perseverance po yung tribulation, may perseverance. Pero susunod doon, merong character. May nabibuild na character. Kasi dati hindi ka nagpe-persevere, lagi kang sawain, pero nag-persevere ka, so na-build up yung character mo. Amen po ba? Are you with me? Na-build up yung character mo. Hindi ka naging disciplined ka kasi hindi ka na umaayaw na tao. Amen. Natutunan mong mag-endure. Amen. Nag-persevere ka. So yung character mo na-build. Tapos merong hope. Kasi alam mo na sa tribulation na pinagdadaanan mo, hindi ka forever na nasa gitna ng tribulation. There's something after the tribulation. Amen. And so yung hope na yan, hindi ka nade-disappoint. Amen. So now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. Hindi ka made-disappoint sa hope mo kasi alam mo, si Lord, mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong dumadaan actually dun sa mga sitwasyon na yon. But we need to so that we understand the love of God and we understand maturity. Amen. Praise the Lord. Sabi ng isang pastor, hindi ko naalala kung ano yung pangalan niya, Paul suggests that suffering is not a hindrance, but a catalyst for spiritual growth. Hallelujah. Yung suffering, hindi po yan hindrance. It is a catalyst for spiritual growth. Lalo kang nag-grow, lalo kang gumagwapo spiritually kapag napagtagumpayan mo ang suffering. Amen po ba? Pressing on through trials develops endurance, shapes our character, and gives birth to hope. The message resonates
powerfully in our struggles, giving them purpose and meaning. Naiintindihan mo yung pinagdaanan mong struggle mo? Kasi yung message niya is so powerful na kaya pala dumaan ako doon. Kaya pala nangyari sa akin yun. Amen. Sino nakakaintindi? Amen po ba? Kaya ka may pinagdaanan. Sino may pinagdaanan? May pinagdaanan sa buhay. Hindi maganda. Nag-struggle siya. Ngayon na-appreciate mo si Lord, kaya pala ako dumaan sa ganong struggle. Amen. May iba, rejection, may iba, nawalan ng trabaho, may iba, yung iba sa inyo, nawalan ng asawa, nabalo, are you with me? Yung iba, iniwanan, maaring asawa or maaring iniwanan, na broken heart, or alam niyo, maraming pinagdaanan, pero masasabi mo, the message resonate powerfully in our struggles, amen? May natutunan tayo dun sa pinagdaanan nating sitwasyon. Amen. Amen. At kahit kasalukuyan, may pinagdadaanan ka. Pero I'm telling you, there is a message and a lesson in your struggles right now. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Sa mga online at nanunood kayo at nakakaintindi kayo. Amen. Just say your yes or your amen. Be proactive and participate. Amen. Galatians 6 verse 9. Pero itong bagay na masasabi ko sa inyo, as you press toward the goal. Kasi hindi naman to forever na struggle. Merong finish line. Matatapos ka din pag narating mo na yung goal. Kaya nga pressing toward the goal. Hindi ka lang nakikipagsuntukan aimlessly. Wala ka naman sinusuntok. Wala naman. Hindi po, meron. Meron tayong, may finish line. May matatapos din. Sabi mo, matatapos din. May graduation din. Pati sa buhay natin, may graduation din tayo. Dadating din tayo, makikipag-meet din tayo sa Panginoon. Face to face. Pero hindi ko alam kung kailan yon at kung paano, we don't know. Everybody has his own time. Pero I want you to know, habang nandito ka sa mundong ito, habang nabubuhay ka, iba-iba yung trabaho natin, iba-iba yung pinagkakaabalahan natin. Yung iba sa bahay lang, yung iba nagtatrabaho, yung iba sa labas, sa field, yung iba sa loob. Kanya-kanya tayo ng mga struggle. Yung iba panggabi, yung iba pang umaga. Kanya-kanya po tayo ng struggle. Amen. Pero sabi sa Galatians 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen. Huwag kang hihinto. Huwag kang mapapagod. Sabi mo sa katabi mo, huwag mapapagod. Huwag kang hihinto. Amen. Pastora, pray naman ako ng pray. Bakit hindi pa nangyayari? Pastora, pray naman ako ng pray. Ba't hindi ako maka-breakthrough? Pastora, hello. Tuloy mo lang. Baka bukas, andyan ang sagot ni Lord. Baka bukas makalawa, kung kailan alam mo na malapit na, yun yung panahong worn out ka na. Nung si Elijah, sinabi niya sa kanyang, Elijah yung nasa Mount Carmel, sinabi niya, tignan mo, wala talagang cloud. Tignan mo, akyat ka doon. Kumbaga, akyat siya sa mountain para makita niya kung may cloud. Kasi 3 years na walang ulan. Wala pa rin, Master. Hello, wala pa rin eh. Alam niyo, 6 times pinaakyat niya yung kanyang utusan. Wala talagang makitang cloud. On the 7th time, buti hindi give up, sabi ni Elijah, go and check! Pagtingin niya, Master, sabi niya, propeta, sabi niya ganon, may nakita ako, gasuntok lang na cloud, ulap. Sabing ganon, go at kumbaga sabihan ng hari na may parating na ulan. 3 years na walang ulan, isang gasuntok lang na cloud, pero pinatakbo niya. And then siya, mabilis din po siya, maya-maya, bumuhos na ang malakas na ulan. Amen. So hindi siya huminto.
1, 2, 3, walang nangyayari. Minsan tayo, pag walang nangyayari, ayaw na nating dumiretso, ayaw na nating magpatuloy. Alam niyo po ba, kapatid, the more na wala kang nakikita, tingin mo walang pag-asa, you press on. Magpatuloy ka. Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Si Naaman po, siya po ay isang ketungin. At nung sinabi sa kanya na siya ay maglublob sa ilog Jordan, alam niyo po, sabi niya, bakit sa ilog Jordan pa? Madumi ang ilog Jordan. Bakit hindi na lang sa ganitong ilog? Pero alam niyo, he went, and then lumubog siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wala pong nangyayari, hindi natanggal yung ketong sa kanya. Pero alam niyo, praise the Lord, on the 7th na lubog niya, pag-ahon niya, parang baby ang kanyang skin at nawala po yung ketong sa kanya. So alam niyo yun, minsan kailangan mo lang magtuloy-tuloy. Hindi mo makuha ng una, pangalawa, pangatlo, hindi ko alam kung pang-ilan na tries ka na, pero you don't make it. I'm telling you, hindi ibig sabihin na na-delay na-deny. Ulitin ko, your delay is not a denial. Na-delay minsan o na-delay pero may ginagawa pala si Lord sa buhay mo. But you have to press on. Amen. Bottom line po, ang gusto kong sabihin sa inyo is, hindi lamang po yung pagpe-press on sa mga bagay-bagay, but one thing I'm telling you, pag-press on po sa pagdating ng Panginoon, yung pinapagawa ni Lord, importante. Ginagawa mo ba ang pinapagawa ng Panginoon? Tanungin mo nga yung katabi mo, ginagawa mo na ba yung pinapagawa ni Lord? Baka may bulong si Lord sa'yo, hindi mo pa inuumpisahan. Lagi ka nananalangin kay Lord, may binubulong na si Lord na pinapagawa sa'yo. Sabi mo, Lord, hindi ko talaga kaya. Iba na lang, Lord, hindi ko kaya yan. Pero persistent si Lord sa'yo, may pinapagawa si Lord sa'yo. Amen. May binubulong sa'yo, may nire-reveal sa'yo. When you read the Bible, lagi na lang nai-struck ka. Yun na lang yun ang pinapagawa ni Lord because God wants you to do that thing. Pero hindi mo ginagawa, alam nyo, consistent si Lord. I-remind ka na, i-remind doon sa bagay na gusto niyang gawin mo. Amen. Philippians 3:7. At lalanding na tayo. This is my landing verse. Basahin po natin sabay-sabay. Philippians 3 verse 7. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Amen. Ang ganda. Yung gain, sa tingin, kumbaga sa ibang tao, gain nila yon, pero alam niyo yon, sa kanya, this I counted loss for Christ. Willing niyang i-lose lahat, ma-achieve lang niya yung pinapagawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya mong iwan ang lahat, masunod lang ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kausap ko yung pastora ko sa Mangaldan, pinsan ko siya, and she was, alam niyo yun, emotional nung nag-preach ako sa church namin. Yun yung barangay namin, at nandun yung mga pamilya ko. Sabi kong ganon, I was 8 years old when I met the Lord in this church. And dito sa church na to, kasama ko si Pastora Lisa. Si Pastora Lisa, malaki na ang hawak niyang church ngayon. Sector 5 ba yun? Basta may sector na siya. Bugal yun, Mangaldan, ano pa ba isang church niya? Na hawak. So marami po siyang hawak. Pero yun yung pinsan kong pastora. Nang dumating sa point na high school siya, because she experienced the miracle of God, hindi niya na tinapos ang high school niya, nagpastora na siya. And alam nyo, hindi niya pinagsisisihan yung desisyon niya na kinalimutan niya ang kanyang pangarap. Kasi mamamatay ka din lang eh. Hikain siya, no? Ate Sal, hika ba yun, yung sakit niya? Hikain siya, lagi lang siyang karga-karga ng nanay niya. Pero she was studying. Pero nung na-encounter niya si Lord, nakita niya, sabi niya gano'n, mas pipiliin ko ang paglilingkod kay Lord. And true enough, the Lord had blessed her with a husband, with a son, at yung anak niya ngayon, malaki na rin, pogi, at
pastoral training course, ordained pastor na rin ang kaisa-isa niyang anak. So kumbaga may susunod na sa kanyang tapak. And na-bless ako sa buhay nila. And nung nag-share ako ng story ko, siya mismo ay naiiyak kasi sabi niya, magkasama kami noon, nagpe-prayer and fasting. Bata pa kami noon we were young. But I know na we have the same spirit ng pinsan ko na yon. And dumating kami sa point na niridicule pa kami, parehas kaming pastora na magpinsan, babae pa kami. May mga tao na ayaw nila ng babaeng pastora. So parang they despise us. But true enough, the Lord is good. The more that people despise us, we press on. The more people would say negative against us, we press on. And we will not be where we are right now if we did not press on. Iniwanan niya ang kanyang pangarap, pero the Lord brought her this far. Amen. Maganda ang kabuhayan niya ngayon, and she could always tell that the Lord is her reward. Amen. Iiwanan mo lahat, yung sa tingin ng iba pera ang hinahabol nila, pero kaya mong iwan lahat-lahat kung sabi ng Lord, iwanan mo para masunod mo siya. Amen. Amen. Hallelujah. Nagkakaintindihan po ba tayo? Naiintindihan nyo kung may mga bagay na kayong ginive up para kay Lord. Amen. When we decide to follow Christ, everything else becomes secondary. Ulitin ko po. When you decide to follow Christ, everything else becomes secondary. Why? Because your priority is Jesus Christ. Amen. Some things we give up entirely. Sinful lifestyle, kapag ikaw, kinakausap ka ng Panginoon, isurrender mo na, kapatid. You surrender. You have to give up entirely your sinful lifestyle, your unhealthy habits. Ayaw ni Lord yung mga unhealthy habits natin. Amen. Hindi yun nakakatulong. Bakit? This body is a temple of God. Kaya may mga bagay na hindi nakakalugod din, unhealthy na habits natin din, physically at kung ano pa. Tanggalin mo na yun, sabi ni Lord, tanggalin mo na, kapatid. Amen. Unholy relationships. Baka naman ang dami mong mga relationships na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen. Other things we offer to the Lord for His service. Amen. Lahat ng mga bagay, iwanan po natin yung mga nag-entangle po sa atin so that we have serving Jesus as priority. Kasi kung hindi mo ipa-prioritize, you cannot hit the goal. Marami pong i-give up kapag merong goal na manalo. Mga kapatid ko, sobra ang discipline nila. Paggising ko ng umaga, wala na po sa kwarto yung kapatid ko. We share the room kasi nakikiroom lang ako sa kanya dahil may AC siya. I share the room with my brother, my youngest brother, while I was there. Pero gising ko, wala na siya. Kasi madaling araw, umaakyat na po siya sa Sison, sa Damortes, sa Baguio. Early morning yan. Kape lang, tapos umaakyat na siya, dadating na siya ng 12:00. That's the discipline na, kumbaga, ginagawa niya. Kasi he has to have the goal. Lilipad siya end of this month. He's going to compete in Turkey. So, tinatapos na yung training, he has to report that he has done at least mga 3 hours or more na ensayo. Naka-record yun, kahit mag-isa lang niya sa bahay, gigising siya ng madaling araw, he prepares himself for the goal. Amen. You have to press toward the goal. Sino may goal sa buhay? Sino may goal? Tumayo po tayong lahat. Ano po ang goal mo sa buhay? Is it just material things? What is your goal? What is your ultimate goal? Hallelujah. What is your ultimate goal? Are you willing to let go everything? Are you willing to consider everything secondary and make Jesus the priority in your life? Kaya mo, kapatid? Kaya mong i-give up ang mga pinapa-give up ng Panginoon sa'yo? Sinful lifestyle? Hindi po ako excuse, may mga sinful lifestyles din ako. Unhealthy habits? Nahirapan din po ako sa discipline sa sarili ko. But I am willing to submit to God. Amen. Unholy relationships?
you assess yourself, may mga bagay ba, may mga relationships ba na pinapag-give up si Lord sa akin? May mga relationship na dadalhin ka sa kasamaan, dadalhin ka pa sa lalo pang ikakasira mo. The Lord is talking to you. Are you willing to press toward the goal? Is your ultimate goal to be with the Lord Jesus Christ when He comes? Hallelujah. Rabasika tarabasika rabasika rabakaya. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pong pag-press toward the goal, let us pursue Jesus Christ. Let us pursue Jesus Christ. You know, our life will be a testimony to other people. Ibang-iba na talaga. Ang anak ko, sabi ng magulang mo, pagka umuwi ka, may pagbabago. Ibang klase. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Alam nyo, this is a bold statement. If I live for you. If I die for you. Let's follow Jesus no matter what. Let's follow Jesus no matter how difficult the road may be. Hallelujah. Let's press toward the goal. Awitan po natin si Lord, awitin natin yung song na to. Ang hirap kantahin nito, lalo na kapag may mga pinapasurrender si Lord sa atin, tapos hindi natin magawa. Pero alam nyo, the Lord loves us so much. He's waiting for you and me. And He's cheering. Kaya mo yan anak. I've paid it all. I paid it all sa cross para sa'yo. All you have to do is press on toward the goal. Huwag kang hihinto. Come on, carry on. Kaya mo yan. Bumangon ka. Kung ikaw ay natutumba palagi, bumangon ka. Sabi ng Panginoon, He is cheering you up. I am with you to the very end of the age. Lo, I am with you to the very end of the age. Sabi ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Our eyes are turned to seek your face. Sabi natin sa Panginoon, Holy Spirit, come and fill this place. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to seek your face. Holy Spirit, come and fill this place. How you've shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. With all my heart I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, your gospel I will preach. And We'll have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. Yes, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, let this be our declaration. It's a bold declaration. Parang, Pastor, ang hirap. Pero alam nyo, as you flow, I just say to God, yes, Lord, I'm willing. I will press on.
mararamdaman nyo ang pagkilos ni Lord and His anointing is here. If never mong nagawa ito, never mong nasabi sa Panginoon that you're willing to obey God and follow God, I'm challenging you right now. Try it for the very first time to just worship the Lord and surrender your heart to God. Hallelujah. Sige po, awitan natin sa Lord. Ways, O O Lord, Following the calling from above. Habang inaawit po natin ito, I'm just opening the altar. Anyone who wants to follow God completely, the Lord is telling you to give up some things. Something, come in front. We will pray with you. You don't have to be afraid. This is a declaration to God. Lord, here I am, Lord. I'm willing to do what you have asked me to do. Lord, nandito po ako. I want to surrender to you. I'm just giving you this challenge. Just step forward, press on, move forward. Leave behind yung takot, yung kahihiyan. Leave it behind. Just want to follow you, God. I want to please an audience of one, only Jesus. Only Jesus. I want to give my life to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This place, How you've shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. With all my heart I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. Yes, Lord, we will go and do what you have called us to do, Lord. Follow after you with every breath I have. Yes, Lord Jesus. The gospel I will preach. Sa mga nasa likuran, We'll have just extend your hands victory, to people that in day front. will surely come. At kung may katabi I ka, won't turn back until you come asking. nararamdaman mo din, just extend your hand to the person next to you or the person in front and let us help them as they boldly decide to surrender their lives, as they boldly decide to obey God sa mga pinapagawa ni Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga pinapagawa ni Lord sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung mga pinapasurrender ni Lord sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung dealing ni Lord sa inyo. But there is something I know. Press on. Press forward. Press on. Not anything, not circumstance will stop you from doing what God has called you to do. He has called you to do in the kingdom of God. Magpatuloy ka, kapatid. Let us pray for them as the music is playing, as you're singing the song personally to God because the Lord is dealing something in your heart. Hallelujah. Ora basika tarabasika rarabasanda rarabakaya. Sikatarabashanda rarabasika rarabasika rarabakaya. Ora rarabasika 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 rarabakaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Hallelujah. Every breath I have. Thank you, Jesus. Gospel I will preach. Hallelujah. We'll have victory. Yes, Lord. They will Victory in surely Jesus Christ. Victory in Jesus Christ. There is victory in Jesus Christ. There is victory as we pursue, as we press on toward the goal. I'll follow Hallelujah. after you. Thank you, Jesus, for that victory. Gospel I will preach. Thank you, Jesus. We'll have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. I won't turn back until you come as King. I won't turn back until you come as King. I won't turn back until you come as King. Yes, Lord. This is our cry. This is our declaration, O God, that we will not give up, Lord God. We will not stop, Lord God, until we cross the finish line, until we see you face to face, O God. And Lord, we thank you for the encouragement, for the strength, O God, for the, Lord, for the assurance that you are Emmanuel, God with us. You will never leave us. You will never forsake us. Marami pong salamat sa iyo, papuri, paggalang, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord.